Sino ang nag-determine ng flood control project? Okay? Sino ang nag-determine ng flood control project? Paano tayo nag-come up dyan sa flood control project na yan? Okay? Paano yan nakarating sa National Expenditure Program? Paano yan napalitan? Sino ang, kung wala yan sa NEP, kung wala yan sa proposal ng executive hierarchy at ang nagpalit niyan ay si congressman, okay? Ikaw, congressman po, ina mo ka, i-justify mo bakit kailangan yung flood control na yan. Labasan tayo dito ng explanation. 'Di ba? Ngayon, meron tayong issue tungkol sa ghost project, okay? Meron tayong issue sa mga ghost project. Dapat ito ang inuuna sa investigation sa flood control. Kasi putang ina ito, wala nang kapatawaran to eh. Wala nang kapatawaran to. Ano-ano yung mga ghost project na yan sa listahan ninyo? Ano-ano dyan yung mga walang manifestation, mga walang physical manifestation? At yung mga flood control project na yan, na ghost project, sino ang nag-determine yan? Nandun ba yan sa NEP? Handun ba yan sa NEP? At kung nandun yan sa National Expenditure Program at ayan ay na-allocatean, di ibig sabihin, ang may problema dyan yung mga tao sa executive. Kung sino yung nag-request dyan, kung anong development council dumaan yan, kaninong district engineering office yan dumaan, yun ang sisingilin natin dyan sa mga ghost projects na yan. Okay? Ngayon, in-insert ba yan ni congressman? Yung flood control project na yan. Kung in-insert siya ni congressman, malamang sa alamang, si congressman ay kakuntsaba, si DPWH, diyan sa ghost project na yan. Yun po ang gusto naming malaman. Alam na natin may ghost project sinabi na ni Bunuan Billion! 5 billion ghost project sa Bulacan. Isang kontraktor pa lang yan. So, ang ibigay nyo sa amin, saan ang mga ghost projects, sino ang nag-determine ng ghost project, at kayo mga putang ina ninyo na nag-determine ng ghost project na yan, na hindi nyo finalo through, dapat ipila kayo sa luneta at pagbabarilin sa itlog. Good evening, Joey. Nag-resign na ba yung DPWH na inutil? Pinapag-resign nila. So, actually, medyo, makita mo na makita mo talaga na, alam mo yon, kaya ako, I am calling for the investigation of the House of Representatives and the Senate ng flood control projects. I am calling for that. Di ba, I made a post about it, na okay naman talaga. Miss Joey, sa tingin mo, bakit hindi kay HR nagpa-interview si VP? Sabi ko nga sa inyo, aware sila sa mga nangyayari. Yan lang yung masasabi ko. Aware sila sa mga nangyayari. Ayan. Anyway, balik lang ako dun sa natin, no? Sabi, Joey, may FB account ka pa ba? I will have a picture regarding sa kapalpakan ng flood control namin dito sa province namin. Sabi ni Mighty Tamba. Oo naman! Yung Joa de Viv every other day, i-PM mo sa akin. I-PM mo sa akin doon. Or i-email mo sa Team Joa de Viv at gmail.com. Ayan. Pwede rin doon. Ayan. OMG, late na ba ako? Hindi, Ashley, okay ka pa. Ayan. Okay. I really wanted for the investigation be conducted by the Congress and the House of Representatives. Ayan. Alam niyo kung bakit? Kasi tama naman yung tama yung suggestion na hindi ko pala na-discuss doon nung isang araw. Kasi matatandaan ninyo, si Sandro Marcos, sabi ni Sandro Marcos, bakit Congress ang mag-investigate? Dapat independent body ang mag-investigate. Ganyan. Which is, tama naman. Sila Magalong, yung mga, yung mga mayors, nagpo-push back at nagsasabi na dapat daw ang mag-investigate is an independent body. And I agree with that. Tama yan na gano'n, na dapat ang mag-iimbestiga sa flood control project ay independent body. Okay? If we are in a perfect world. Okay? If we are in a perfect world. Alam niyo naman ako lagi kong pinagsasalubong yung teorya at yung practice 'di ba? I always try to look at the at the pragmatic I always try to look at it in a pragmatic sense. Yan lang lagi kong ginagawa. Okay? Yan ang lagi kong ginagawa. Kilala niyo naman ako diyan, okay? So while ideally it is good na mag-investigate ang independent body, naman yan,
Ideally, ganyan naman talaga kasi syempre, alam mo naman na may mga kasalanan yung mga senador, yung mga congressman, alam mo naman na ano yung mga yan, ano, may dugo yung mga kamay na yan. Okay? Alam mo naman na may dugo ang mga kamay ng mga senador at mga congressman. So, therefore, if you want to really have a full blown audit at makita mo talaga yung gusto mong makita, okay? You need to have an independent investigator, okay? But who is that gonna be? Okay? If we're gonna go that route, okay, you have to create an independent body. Pag gumawa ka ng independent body, ang daming question dyan. Who's going to fund them? Okay? What is going to be the source of fund of that independent body? Kasi pag naglagay ka dyan ng mga tao, 'di ba? Pag naglagay ka ng mga tao dyan na mag-i-investigate, ganyan-ganyan, kailangan bigyan mo ng funds 'yan. Kasi paano yung makakapag-investigate truly, 'di ba? Lalo na if hindi naman talaga nila trabaho na mag-investigate, kailangan mo bigyan ng resources 'yan para magawa nila yung trabaho nila. So, may funding source 'yan, okay? Pangalawa, what is going to be the composition? 'Di ba? Sino ang mga pipiliin mo diyan? Sino mga ilalagay mo diyan? 'Di ba? Okay? Pangatlo, how independent is the independent body? If we create an independent body, gaano tayo ka-sure na walang papanigan yan, walang iwa-whitewash yan? 'Di ba? Okay? So sa totoo lang, yung independent body na yan, while maganda yan on paper, while it is correct, kasi that is what a reasonable person will do. Let us create an independent body. But I think there's going to be a lot of obstacle in doing so. Maraming obstacle ang ma-encounter natin. And in fact, if gagawin natin yung route na yan, na magkakaroon ng independent body, baka it might not happen. The investigation might not happen. Okay? The investigation might not happen because ang daming 'di ba? Ang daming mga parang reketitos niyan. And I think ako ang dating sa akin kaya si Sandro Marcos yan ang pinupush na hindi kailangan may independent body. Kasi if you're going to investigate the flood control project at ang ruta mo ay independent body, baka lalong hindi mangyari yung investigation sa mga flood control. Baka yun pala talaga ang gusto ni Sandro Marcos, 'di ba? So parang on paper, maganda yung idea niyo, totoo yan, maganda yung idea ninyo na yan, okay? Merong independent body, pero asus, parang I don't think it's really gonna happen, and I don't think it's going to be I don't think it's gonna be created timely. And the question of funding, the question of composition, and the question of how independent are they going to be, medyo hindi tayo makakakuha ng mga paborableng sagot yan sa mga yan eh. 'Di ba? Hindi tayo makakakuha ng Ayan. Okay. Mayor Magalong ang nagpresenta dyan. Dati pa yan. Ngayon lang kayo sumasakay kasi pumutok na, sabi ni Molly Cha. Molly Cha, we have been talking about the flood control project last year pa. What do you mean Alam mo yung mga ganito, yung nag-aagawan na ng credit? Ay, hindi, nagpresenta dyan, ineme. Dati pa ngayon sumasakay kasi pumutok na. It doesn't help anyone, sa totoo lang. It doesn't help anyone. Wala pang ang resulte. 'Di ba? Wala pang ang resulte. So anyway, so yun yung, while I think that the independent body is good on paper, okay? While I think it is good on paper, I don't think it's going to help us get the result that we want simply because hindi siya ganoon malabo pa siya sa sabaw ng pusit eh. Ganon. Hindi mahihirapan tayo makakuha ng sagot diyan kasi mahirap talaga ma-constitute yung independent body na yan. Ganon. Okay? Ngayon, ang Congress at ang Senate pwedeng mag-investigate. 'Di ba? Kaya huwag niyong pigilan ang Senate at ang Congress na mag-investigate sa flood control project. Okay? Are they the best body to conduct the flood control project investigation? No! Definitely not. Definitely not. Okay? However, if the Senate and Congress are going to conduct investigation on the flood control project, they are going to reveal themselves. Kasi, depende sa takbo nung kanilang investigation sa flood control project, makikita natin kung sino ang pagtatakpan ng mga yan. Lilituhin ba tayo? Ibibigyan tayo ng kalinawan. Okay?
Ano bang gagawin nitong mga kongresistang to? Are they going to provide us information we need to know? Is there going to be an identification of the people who are behind these flood control projects? Magtuturuan ba sila? 'Di ba? So para sa akin, i-push nyo ang Senate investigation sa flood control project ng House of Representatives at ng Senate. And if they're going to do that, if we're going to have a full-blown investigation sa Congress, sa House of Representatives, at saka sa Senate, everyone should watch it. And we should all be very, very vigilant. That is why I had been talking about the flood control project kasi kailangan hanapan natin yung mga information na kailangan natin eh. Kailangan hanapan natin yung mga information na kailangan natin. And if they're not going to give that to us, alam na. 'Di ba? And the Filipino people should not accept anything less than what we deserve in this investigation. So, ngayon, ito na yung pagkakataon natin to put the House of Representatives and the Senate's back on the wall. 'Di ba? Tangina nyo Tangina nyo, mag-investigate kayo dito. Ngayon, kapag nag-tiptoe kayo dito, kapag nag-ano-ano kayo dito, kapag patumpik-tumpik kayo sa dapat malaman natin, dito sa flood control projects na ito, sangkot kayo. 'Di ba? Sangkot kayo. Okay? So ano ba yung mga information na kailangan nating hanapin dito sa investigation ng flood control project? For me, there are 3 major areas, okay? Ang problema ng flood control project, I said this last night and I'm going to say this again because I think we need to reach more and more people and more people should understand kung gaano kalaki ang problema nitong flood control project, okay? Determination, funding, and building of the flood control project. These 3 areas, for me, these 3 areas are very, very important, okay? These 3 areas are very, very important. Okay? Sa determination ng flood control project, ano ba ang policy ng gobyerno para sa mga flood control project? When we talk about this determination of the flood control project, we are talking about the policy of the government. Ano ba ang policy ng ating gobyerno sa pag-iisip kung ano ang mga flood control project na dapat gawin? Okay? Nangangarap ba ang gobyerno natin na gumawa ng matibay na flood control project? Intensyon ba nitong gobyerno na ito na magkaroon ng isang massive grand plan on how to address the flooding in the entire Philippines? Meron mo tayong master plan. Dapat busisiin to, lahat to. Sino ang nagde-determine ng flood control project? Sino ang nagde-decide at sino lang ang may karapatan na dapat magsabi ito ang unahin na flood control? Andun yan sa usapin ng determination ng flood control project. Kasi kailangan natin busisiin to. Ang gobyerno natin, walang plano gumawa ng flood control project na matibay. Gusto nila yung masirain. Kasi para pag nasira yan, sasabihin lang nila sa COA, wala nasira Perpetuous event. Hindi na kinaya yung bagyo, climate change. Written off. And then, next popondohan mo ulit, flood control project ulit. 'Di ba? So, there has to be an examination of how we determine ang mga pupondohan natin na flood control project. Okay. Then the next one is the funding. Okay? When we fund, sabi ni Ing Andy, Congress is bicameral po consisting of 2 chambers, the Senate and HOR. Yeah, oo. I'm referring to nasislip ako madalas. When I say Congress, I really mean HOR. Ayan. I really mean HOR. Ayan, okay? Minsan nagkakaslip lang ako, ganyan. So ngayon, next area that we have to look at is the funding. 'Di ba? Hi, Mami Laika! Hello, Mami Laika. Ayan, okay? Pag finand natin ang flood control project, okay? How sure are we na yung funding niyan, yung pagbabayad dun sa mga sa mga identified projects, 'di ba? Para natin na-check at na yung bayad niya, yung pera na ibabayad natin would really give us a reliable flood control infra. 'Di ba? Ano ba yan? Uutangin pa ba yan? Part ba yan ng collection, ng kita, ng saan ba manggagaling yung pera niyan?
'Di ba? Uutangin ba 'yan? Kasi 'pag inutang mo pa 'yan, tangina uutangin pagkatapos biglang ghost project, 'di ba? Saan ba manggagaling ang pondo ng mga flood control projects na 'yan? Siguro dapat panahon na para isipin natin kung paano popondohan ang mga flood control project. If it is something that has to be done doon sa locality, hindi ba dapat meron ring, I don't know, meron din dapat ambag yung local government unit. So that meron din silang stake, 'di ba? Sino ba ang gagastos diyan? You know, in Bulacan, etong mga flood control projects na 'to, the local government doesn't know anything about it. Siguro kasi dahil hindi sila nag-ambag. Hi, Mike Poge! Hello, hello! Ayan ang ating palaban na inaway-away si Vice ganda mula ulo hanggang paa. Hello, hello, Miko Poge! Ayan, mabuhay ka! Shout out sa'yo. Ayan, okay? Saan ba manggagaling dapat yan? Kasi kung kunwari, galing yan sa national budget, ganyan, pagkatapos walang stake, walang contribution yung local government, tapos, you know, in Bulacan, 62 billion ang ginastos sa flood control project. Hindi alam ng governor. Lahat ng pera nanggaling sa national. Siguro, it's about time na pagastusin nyo yung local. 'Di ba? Or at least dapat may ambag kayo dito. Kasi itong mga flood control project na to, dapat, since sa locality nyo yan ilalagay, dapat may ambag kayo. I do not know, kung gaano kalaki yan or whatsoever. But there must be a contribution coming from the local sa kanilang era or whatever. So that, meron din silang stake. 'Di ba? So that they would also be equally liable and equally interested dun sa whatever flood control project na gagawin. I don't know how that is gonna be streamlined. But I think if a project is going to be done, a flood control project is going to be completed in your town, in your barangay, kung saan man yun, dapat may ambag yun. Eh, may mga kanya-kanyang kita naman yung mga local government units eh. 'Di ba? Huwag nating kunin sa national budget lahat-lahat. 'Di ba? Okay. And of course, lastly, yung building yung pagbuo nung mga flood control project na yon. Yung okay, nandiyan na yung efficiency ng flood control project, 'di ba? Efficient ba 'yan? Tama ba 'yan? Matibay ba 'yan? Ganyan yung pagkakabuo ninyo ng flood control project. Ayan. Sabi ni GFEX, thank you for this insightful explanation. Please keep serving and doing what our beloved country truly deserves. Thank you, Ma'am Joey, sabi ni GFEX. Thank you rin po. Maraming salamat. Hello, Ate Joey, nakachamba today. May naliligaw na naman na tanga sa comment section or baka for show up bonus na naman. Sino ba yan? Ayan. Go, 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 Miko Poge. Kabayuhin mo si Vice. Oo, kawawa si Vice sa kanya. Kawawa talaga si Vice ganda kay Miko Poge. Ayan. Parang kalsada ginawa nila dyan sa flood control, Miss Joey. Substandard para repair ng repair. Minsan nga maayos pa, nire-repair agad. Correct. Wala pa nga tayo sa kalsada eh. Ako feeling ko yung kalsada, equally ano yan. Alam mo ang Bulacan, sa totoo lang, I think isa rin sa mga reason kaya napili ang Bulacan sa mga flood control project. Kasi nga ang Bulacan, ang tawag nga sa amin, lubakan. Dahil yung mga kalsada namin, laging lubak-lubak. Kakagawa lang, sisirain ulit. Ire-repair ulit. Wala pa tayo doon ha. I mean, nandito pa lang tayo sa usapan ng flood control project ha. 'Di ba? Ngayon, yung flood control project kasi, mas madali kasi siyang lusutan kaysa yung mga kalsada. Kasi yung mga kalsada nakikita. Yung flood control project kasi, pwedeng hindi mo makita. 'Di ba? Pero kukubra ka na. Kukubra ka na. Mahirap si Mr. Real Talker na ligaw. Ah, talaga? Na ano yung account niya? Andito ba si Mr. Real Talker? Hindi ko nakita yung account niya. Na-take down daw yung account ni Real Talker eh. Mr. Real Talker. Siya ba yung nagbabash? Hindi ko makita yung comment niya. Siya ba si Mr. Real Talker na si Mr. Real Talker? Baka naman ginagamit lang yung pangalan. Peke, Miss Real Talker yan. Okay. Oo, peke. Hindi, akala ko si Mr. Real Talker na totoo. Si Mr. Real Talker, si Primo, ang alam ko na take down yung account niya eh. Poster yung andito. Oo. Ayan. Nawala ang YT ko, kaya tinitira ka nga. Sabi ni Kuyang Archiel. Ayan. Anyway, so yun. Asa na nga ako? Ayun, so ngayon, handyan na yung mga yung magkano ang budget pagkatapos ang i-deliver lang nila putyo-putyo lang na project. I mean, yung siguro pagdating doon sa building ng mga flood control project, papasok na diyan yung audit yung mga structural audit ng mga pinagtatatayo nila. 'Di ba?
Ano yung mga structure na binayaran, reported as completed, asan ang kanilang mga physical manifestation. 'Di ba? Ito ba ay mga multo? Ito ba ay mga ano? Asan ang physical manifestation niya ang mga ano na yan, ng mga flood control projects na yan. So ako, for me, ito ang mga dapat nating malaman. Sino ang nag-determine ng flood control project? Okay? Sino ang nag-determine ng flood control project? Paano tayo nag-come up dyan sa flood control project na yan? Okay? Paano yan nakarating sa National Expenditure Program? Paano yan napalitan? Sino ang, kung wala yan sa NEP, kung wala yan sa proposal ng executive hierarchy at ang nagpalit niyan ay si congressman, okay? Ikaw, congressman, pukirang ina mo ka, i-justify mo bakit kailangan yung flood control na yan. Labasan tayo dito ng explanasyon. 'Di ba? Ngayon, meron tayong issue tungkol sa ghost project, okay? Meron tayong issue sa mga ghost project. Dapat ito ang inuuna sa investigation sa flood control. Kasi putang ina ito, wala nang kapatawaran to eh. Wala nang kapatawaran to. Ano-ano yung mga ghost project na yan sa listahan ninyo? Ano-ano dyan yung mga walang manifestation, mga walang physical manifestation? At yung mga flood control project na yan, na ghost project, sino ang nag-determine yan? Nandun ba yan sa NEP? Handun ba yan sa NEP? At kung nandun yan sa National Expenditure Program at ayan ay na-allocatean, di ibig sabihin, ang may problema dyan yung mga tao sa executive. Kung sino yung nag-request dyan, kung anong development council dumaan yan. Kaninong district engineering office yan dumaan. Yun ang sisingilin natin dyan sa mga ghost projects na yan. Okay? Ngayon, in-insert ba yan ni congressman? Yung flood control project na yan. Kung in-insert siya ni congressman, malamang sa alamang, si congressman ay kakuntsaba, si DPWH, diyan sa ghost project na yan. Yun po ang gusto naming malaman. Alam na natin may ghost project sinabi na ni Bunuan Billion! 5 billion ghost project sa Bulacan. Isang kontraktor pa lang yan. So ang ibigay nyo sa amin, saan ang mga ghost projects, sino ang nag-determine ng ghost project, at kayo mga putang ina ninyo na nag-determine ng ghost project na yan, na hindi nyo finallow through, dapat ipila kayo sa luneta at pagbabarilin sa itlog. Diyos ko po naman, hindi ko alam kung bakit hindi pa rin offended ang Pilipino dito. Diyos ko. Nakawan na po ito in broad daylight. DPWH Secretary umamin, may ghost projects. Bulacan pa lang ito. Check the project proponent at ng DPWH, sabi ni Mami Laika. Sabi ni Nicolas Nunag, nasa Davao ang ghost project na sinasabi mo. Ba't hindi sinabi ng DPWH? Nicolas, sinabi nga ng DPWH nasa Bulacan, putang ina mo. Asan yung ghost project sa Davao? Kung totoo yan, sige, puntahan rin natin at bitayin rin natin kung sino ang nag-determine yan. Nicolas, ano si Nicolas? Ito naman, i-insert ng mga point of conversation. Sino nagsabi? Sinabi ba ng DPWH? Doon sa hearing? Hindi kung may Davao, dapat sinabi ng DPWH. O ngayon, kung sinasabi mo na meron sa Davao, asan yung proof? Nicolas Nunag, akyat, bigyan mo kami ng proof. Hindi yan ang lumabas doon sa hearing. Putang ina, kita mo naman lubog ang Davao. Iba ang flood problem sa Davao, Nicolas Nunag. Putang ina mo din. Napakatanga mo. Iba ang problema doon ng flood. Iba ang requirement ng flood control nila doon. Diyos ko, mag-aral ka kasi para hindi ka tatanga-tanga. Mag-aral ka para hindi ka tatanga-tanga. O nga, kaya mo bang umakyat? O bilis. Nakikipagbasagan ako ng mukha sa'yo, akyat ka. Pinag-uusapan nga natin yung hearing Yung sa hearing may lumabas bang Davao doon? Ano ba sinabi ni Bunuan? Sa Bulacan. Diyos ko, napakatanga.
O ngayon, since meron kang information sa Davao, o sige, ano yung information mo? Dahil bumabaha sa Davao? Talaga ba? Diyos ko, mamagaling. Tapos pag nasasabihan kayong tanga, ang sama-sama ng loob nyo. Pag namumura kayo, sama-sama ng loob nyo. Pag magtutroll, galingan nyo, work hard. Entertain naman kayo para kumita kayo dyan sa mga show-up bonus ninyo Pero pagka magtutroll, gagalingan. Ano yan, magtutroll ka na nga pagkatas madali pa. 'Di ba? Galingan mo, kumikita ka na nga dito sa pantotroll mo The least thing that you can do, okay, is galingan mo. Para di ka namumura. If I know, pag minura kita, show up bonus ka 'di ba? 'Di ba, umamin ka? Pag minura kita, may show up bonus ka. Oh. Alam ko naman na yun na lagi iniintay mo para may pera ka. Ayan. Okay. Hi Joey, pero ano ba yung flood control program po ng Davao? Sabi ni Manuel Reyes. May nag-explain yan may nag-explain yan sa akin. Yung sa Davao kasi, meron talagang areas diyan na talagang the topography is really is really calling for the area to be flooded. Ganon. So meron talagang parang yung first na sin, yung original sin talaga is that there were population in areas na hindi dapat nagkaroon ng tao dun sa mga areas na yun. Kasi talagang bound talaga siya para bahain. Ganon. So that's one problem. So either they address it through massive flood control system or ayun, tiisin nila yung baha. Ganon. Ganon siya. Ayan. Parang taga Davao siya, madam. Alam niya yung baha sa amin sa Davao, ang baha, oras lang wala na. Pag wala na ulan, wala na po. Siya nga talaga si kuya. Oo nga, ganun. So that's why yung sa Davao, ganun nila minamanage yung baha. They make sure na clean yung dadaanan, malinis yung mga sewerage, ganun. So parang pagka bumaha siya, mag-aano lang din, aalis lang din yung tubig, mabilis lang din aalis yung tubig. Ganun nila inaano. Pero hindi talaga nila maiiwasan kasi yung topography nila, babagsakan at babagsakan talaga ng tubig. Ayun. Ayan, sabi ni Jim, may mababang areas talaga sa downtown area and may dating dinadaanan ng Davao River before na nabago na ang course ng Sapa. Ayun. So yun nga yung sinasabi ko. Yun yung problem ng yun yung problem sa and this is not only true sa Davao City. May ibang mga lugar rin talaga na yun nga dahil mabababa. Tapos supposedly dapat hindi doon nagkaroon ng population. Kaso doon na nga nagkaroon ng population. Ganon. So that is why babahin talaga sila. Kasi supposedly dapat wala doon yung civilization Wala doon yung Sabi ni Mami Laika, kahit sa Bulacan kaya sa dinami-dami ng projects, asan? Totoo. Kagaya na sa Bulacan, Hagonoy, Kalumpit, binabaha talaga yan. Binabaha talaga yung mga yan. Kasi katabi ng river yan Okay? However, populated yung area, doon nagkaroon ng kasi syempre, di ba, nung unang panahon, ang mga tao, titira naman talaga malapit sa ilog. Di ba, ganun yung mga settlement nung unang-unang panahon. So, hindi mo talaga maiwasan na may mga tao na titira doon sa mga area na bahain. Okay? So, that is why, yung flood control project mo, especially if you spent 62 billion of flood control projects already, hindi naman natin sinasabi na kailangan zero yung baha Ang sinasabi dyan, dapat manageable na. At this point in time, dapat manageable na siya. Or at least, meron man lang dent doon sa flooding problem. Ayun. Nakakatawa yung mga yan, Miss Joey, nagtotrolling na nga, hindi pagalingan. Kasagsagan ng boycott McDo, nag-throwback sila ng pics ni VP, kasagsagan ng election season 2025, nung nasa Davao McDo. Ayun. Nag-Jollibee tuloy si Inday. Ayan. Malaki na ang water level na bumubuhos mula sa bundok, yung binabaha, yung mabababa na area. At hindi yan magagalaw dahil pag national na ang budget at mahirap kumuha ng project ang Davao ngayon kay Marcos. That's true. Ayun. Actually, sa climate change, ang prediction, kasama part ng Bulacan sa malulubog kasi nga mababa siya. Parts of Bulacan, mamilay ka. May puso si Ate Joey sa mga trolls. I-engage ka pa para pro-rated ka. Oo naman, di ba? Oo naman. Kaya nga sabi ko sa mga trolls, galingan nyo. Pag pupunta kayo dito, galingan nyo. Hindi po pwede yung, di kaya kung kunwari ganyan, nagbabardagulan tayo, tatagan mo, di ba? Tatagan mo ang loob mo, di ba? Pag meron akong banat sa'yo, dapat may banat ka pabalik. At dapat may laman para tumagal yung trolling life mo sa live. Ganon. Sabi ni 6 Feet Gamer, from the project name itself, flood control, meaning to say, kung hindi man ma-zero ang baha, at least you have a project to control the flood, to lessen casualties. Ganon. Correct. Ayun. Catch basin kasi kami dito sa kalumpit ng Pampanga River. Ang problema kasi, wala na ulan, pero yung tubig baha, naiiwan sa barangay. Yun ang problema, sabi ni Cheng. Correct. And yun nga yung wala na talagang quality of life. Yung isang araw nagkwento nga si Tita Ems De Castro, nagkwento siya.
Wala ng quality of life. Yung tubig hindi bumabaha. Ay, hindi umiimpis, 'di ba? Hindi bumababa ang baha, ayan, gano'n. Ayun. So anyway, yun yung mga kailangan nating bantayan. And also, kapag nag-start na yung investigation sa flood control project, I'm going to re-upload yung mga ano, yung mga congressional inquiry, yung brief, yung organizational briefing nila. If I'm not going to re-upload it, i-re-relive ko siya para mapanood ko rin ulit. Kasi ilang beses na nagkaroon ng organizational briefing ang House of Representatives. Maganda yung mapanood natin para alam natin kung paano sila magsinungaling. Alam natin kung paano nila takpan yung mga sarili-sarili nila. Ganon. Kasi ang ano diyan, ang non-negotiable diyan, you tell us sino ang nag-determine na gagawin niya ang putang inang ghost project na yan. Sino ang nag-isip ng ghost project na yan? Hanapin natin kung kanino yan idea. 'Di ba? Kasi ang nagsingit niyan diyan, siya ang may kasalanan. Ba't mo sinuggest pagkatapos nung nakita mo na paid na siya, hindi ka pumutak? Nakinabang ka diyan. 'Di ba? Nakinabang ka diyan. Gano'n lang yung kasimple. Ayan. Okay, sino 'to si Mina? Ayan. Hello, Mina? Sino 'to si Mina? Teka, paakyatin ko lang si Mina, tatanungin ko lang kung sino siya. Hello, Mina? Hello po. Ay, ayan. Hello, Mina, ayan. Okay. Ang tawag dito, meron kang gustong i-share, Mina? Mamaya na lang po. Kayo na lang po muna mauna. Sige, mag-aano muna ako, magmo-monologue lang muna ako, Opo. ha? Thank Pagkatapos you po. mamaya, oo, mag-aano na ako, mag-o-open ako ng tindahan. Kapit ka lang diyan sa ano, ha? Kapit ka lang diyan sa backstage. Okay, ayan. So anyway, mga putang ina niyang mga loyalistang adik, dilawang tae, demonyong komunista, sabi ni God Torres. Ayan. Miss Joey si Saldi at si Tambaluslos. Saka dapat, pag nag-suggest yung mga buhaya yan, dapat chine-check kung align sa master plan. Di yung basta-basta lang. Correct! Correct! Mami Laika, umakyat ka nga. Teka. Sendan ko si ano. Teka lang ha. Sendan ko lang ng link si Mami Laika. Ayan, teka lang ha, sorry. Ayan na si Mami Laika. Ayan. Hi, Mami Laika. Yes, hello. Tagal ko ding di nakaakyat. Oo nga, na-busy ka. Na-busy ka, ayan. So anyway, yun lang yung gusto ko i-remind sa lahat tungkol sa flood control project, and I'm not gonna get tired repeating it again and again, so that pag nagka-hearing tayo, nagkaroon tayo ng hearing sa flood control project sa Senate at saka sa House of Representative, okay? Sa Senate at saka sa House of Representative, alam natin yung hahanapin natin, 'di ba? Ayan. Ikaw, Mami Laika, ano ang inaabangan mo sa hearing ng flood control project sa Senate or sa sa Kasi dapat HOR? bestado yung flood control project na yan eh. Kumbaga master plan, dapat nga national, hindi city by city. O kaya city by city pero dapat tahi-tahi. Kasi hindi naman pwedeng ilalabas mo yung bahasa sa city mo tapos ililipat lang sa kabila. So dapat ano yan, kumbaga aligned na mga projects yan, kumbaga master plan. And then ngayon, depende sa priority. Kung halimbawa yung Congress, sabihin yung kongresita o kaya yung mayor ng lugar is kailangan ko na to kasi babahain na ako. Yun lang dapat yung babudgetan for this year, for example. Kumbaga naka-align din yung pagbabudget diyan. Okay lang kung gumastos tayo ng bilyon-bilyon kung talagang matino yung project. So dapat ma-identify meron bang master plan? Paano na-identify kung anong project ang pabudgetan for this year? Kasi kung walang identification niya, basta-basta na lang, doon pa lang corruption na po yun. Correct. Actually, Mami Laika, kasi si Win Gatchalian, siya yung head sa appropriation yata. Finance Committee. Siya ang chairman ng Finance Committee sa Senate. Sabi ni Win Gatchalian, hindi raw zero budget raw for flood control kapag hindi raw na-fix yung system.
Ayan. So, hindi raw babudgetan yung flood control projects kung hindi raw masasaayos ang sistema. So, sabi niya, for 2026, hindi na kami papayag niyan. Isi-zero na lang namin yung budget kung hindi maaayos yung sistema. Dahil kung lalagyan mo ng pondo, tapos ganyan pa rin, nandyan pa rin yung sindikato, nandyan pa rin yung contractor, parang tuloy ligaya lang yung mangyayari. Sabi ni Win Gatchalian. Ako sa totoo Oo. lang, Kasi kahit alam mo, kahit pa sabihin mong hindi barumbado yung contractor, talagang totoo yung project. Pero kung hindi naman naka-align sa master plan, palpak din yun. Ba't mo babudgetan? Dapat pag binudgetan mo, Oo. sigurado mong gagana. Yung mm, maayos. So, tama naman si Win Gatchalian. Sana pag walang ganyan, wag budgetan. mm, Kasi sayang yung oo, pera. Sa kami oo, nanonood ako kay BBM ha. Galit na galit siya dun sa Bulacan, yung Ghost Project na parang mm, Ghost Project, either nabayaran na or meron ng nakapag-down payment na pero wala namang nangyayari. Galit na galit ka. Parang ganyan kakatanga BBM. Kung Ghost mm, Project yan, kung dapat may acceptance yan, hanapin mo kung sino yung nag-check sa city government. Tapos hanggang pataas. Ganun lang true. kadali, malalaman mo na, bakit inaprubahan mo to, na-accept to, wala naman palang kalsada niyan o kung tulay man o kung anong ginawa dyan. Tapos, Oo. Wala kami pakialam sa feelings mo, 'di ba? oo, Wala kami pakialam sa feelings mo, kumilos ka, 'di ba? Hanapin mo ang may ganun lang kasalanan, naman. mo. Nakakapikon, parang, tanga mo, parang, Totoo. Pero meron akong reaction do'n sa sinabi ni Win Gatchalian. Medyo nainis ako actually. Kasi parang feeling ko, "Ay hindi namin ba-budgetan 'pag hindi naayos ang sistema, ineme-ineme," gano'n. Parang, hindi ba sino magfi-fix? oo, sino mag-aayos? Sino Saka, magfi-fix? Sino mag-aayos, 'di ba? Tapos parang 'pag sinabi kasi na, "Ay hindi ano, hindi namin 'to kasi parang feeling ko ba ano, alam mo 'yun, yung parang reckless abandon yung, "Hindi, isi-zero out na lang natin 'yan kasi hindi natin ma-fix." Siguro ano 'no, somehow siguro sa POV ni Gatchalian, kasi Senate Finance Committee siya, eh. Siguro parang sige ayaw kong palabasin yung pera. Kung walang justification itong mga ano, hindi ko na lang yan popondohan. Siguro sa area na yon may point si Win Gatchalian. Pero as a sitting senator, you should you should be ano 'no, the proponent doon sa pag-figure out ng mga kung paano mafi-fix yung mali. 'Di ba? Kasi parang pagka sasabihin mo lang na, "Ay hindi, ise-zero out natin 'yan, ganyan, ganyan." O okey, so hindi niyo binigyan ng pera, so what's gonna happen? 'Di dapat ba? i-push yung yung talagang justification, maayos na justification. Oo, Kaya, above anything else, correct. Kasi parang ganito, ako mas ma-appreciate ko si Win Gatchalian kung ganito ang sinabi niya. This time around, if there's going to be a flood control project that is requested, we are definitely going to scrutinize the justification for each project. Yeah. 'Di ba? Hindi ba mas maganda kung gano'n? Kasi parang ano, sa totoo lang may pagka-ano yung parang for me yung may pagka, "Ay hindi, ise-zero out na lang natin, wala na tayong ba-budgetan para wala ng kurakutan," ganyan, ganyan. Ang for me ang Senate, kaya nga importante yang Senate kasi dapat ang Senate nananabla yan, eh. Yung pagka sinabi mo na, "Wala nang ba-budgetan kasi lahat may kasalanan." Oh, lahat may kasalanan pero wala kang tinabla, 'di ba? Dapat may oo, tablahin ka. To be fair, si Ping Lacson may pinangalanan siyang isang congressman, si Arnan Panaligan, gano'n. Ngayon si Arnan Panaligan, ikot puwet niya sa pag-e-explain, "Hindi, DPWH ang nag-decide niyan." Tapos pinakita niya yung letter. Sabi niya, "Eto, yung letter sinulatan ko." "Ah, di ikaw nga nakipag-usap sa DPWH." 'Di ba? So ngayon, mapipilitan niya si Arnan Panaligan na, "Hindi, justify mo, bakit kailangan 'yan?" So ngayon, kung ako sa DPWH, ilabas niyo na ang mga panggigipit sa inyo ni Arnan Panaligan para diyan sa project na 'yan. Kasi I'm very sure kung hindi sa executive hierarchy nang galing ang request na 'yan para sa flood control project na 'yan, binraso 'yan ni Arnan Panaligan. So dapat hanapin niyo na yung mga text messages na nangungulit at kinukulit kayo ng mga kongresista para diyan sa flood control project. It's about ito yung time. sa Oriental Mindoro, no? Oriental Yes. Mindoro yan, no? Yung kay Yes. Dolor, Uh, what do you yung mean, nasi Dolor? yung nasita nung Dolor, ng mayor na parang Dolor ang apelyido. Oriental Mindoro. Oo, oo, oo. Siya na nga. Mahigpit yung mga Dolor. Nakaaway ko, di ko alam kung anak niya o kapatid niya, nakaaway ko noon yun sa work. Pero Talaga? mahigpit pero matitino. Matitino pero Oo. ano ba 'to, palaban pero matino sila. Oo. Eventually naging magkaibigan din kami sa work noon. Okay, talaga. Ayan. Yes, Dolor is governor, sabi ni Darkness. Ayan, okay. Sunwest ang contractor, sabi ni Ruel de los Santos. Ayun. Patay sila kasi palaban yung mga Dolor. Hindi sila Actually, tatantanan PDP laban yung Dolor. Talaga ba? Hindi sila tatantanan yung mga Dolor na yan.
Ayun. So anyway, si Arnan Panaligan, yung Congressman Arnan Panaligan, na ano yan, na-highlight siya dun sa privilege speech ni Ping Lacson. So yun, so parang sa totoo lang itong parang statement na ay hindi, wag tayo magbigay ng budget. Hindi. In fact, dapat ngayon nga bigyan niyo ng budget. Pero hindi niyo makukuha ang budget kung hindi niyo i-justify ng bonggang-bongga yan. Bigyan niyo ng budget. Lahat na magre-request ng flood control project, bigyan niyo ng budget. Sa kami naguguluhan lang ako. Pagkatapos, make sure na madi-deliver nila yung mga flood control project na yan. Sa kami Yes. bakit ang daming projects nakakonsentrate sa iilang contractor? Usually, pag mga ganyan kasi, i-assess mo din na, dami ko nang binigay na project dyan, kaya niya bang i-deliver? May sapat ba siyang tao? Resources dyan? Kung biro mo 36 project, isang kumpanya lang, sure ka ba madi-deliver yan ng maayos? Dapat may control, hindi yung ganung karaming project sa isang contractor. Kasi, siguradong anong trabaho yung i-deliver niyan, hindi maayos. Oo. Totoo. Tsaka yung minsan pagka kunwari na na delist sila, na blacklist sila dun sa listahan ng mga accredited contractor. Tatayo lang sila ng bago, sila rin. Ganun. Parang dinilist mo na nga yan kasi hindi maganda yung performance niyan dati. Bakit sa corporate mahigpit sa ganyan? Alam mo, nakakaloka. Yung pag sa gobyerno, ganyan kaputyo-putyo na parang hindi mo machi-check kung tama yung ginagawa, or parang sinabi ni DBM ba to, yung babae, wala naman kaming tao para i-check paano na, parang labas ka lang ng pera, wala kayong check and balance kung talaga nangyayaring yung, di ba, parang wala kang kwenta, umayas ka dyan, check, nakakagigil. Sana kung maliit na halaga, bilyon-bilyon tong pera pinag-uusapan na pwede sanang napakinabangan ng maraming Pilipino. Oo. True. Ayun. So, nakaka-high blood talaga. Nakaka-high blood talaga. At sobrang brazen na kasi. Yung embedded na ba siya, Mami Laika? From the conception of the project. Kasi, ikaw, Mami Laika, di ba engineer ka? Do you really believe na hindi natin kayang gumawa ng flood? Kasi parang ang nangyayari, hindi na gumagawa ng flood control projects dito sa Pilipinas para mag-last yung flood control project. They really expect na yung mga flood control project masisira. Ako ang feeling ko deliberately ginagawa nilang weak yung mga flood control projects. Kasi pag nasira yan, next year, pupondohan mo na naman. Correct. Oo. Nakita mo sa Oriental Mindoro, di ba? Nung chinek ni ng Dolor, kahaba-haba ng simento, walang, yung mga bakal, parang, alambre na lang sana nilagay ninyo, nahiya pa kayo. Oo. True. Ito sa sa ang pangalan nito sa distrito ni JJ Suarez. And marami na ring high blood sa distrito ni JJ Suarez eh. Ayan. Asan na ba yung video? Sorry. Oh, tinanggal yung video. Tinanggal ang video. Ayan, ito yun dito Tinanggal niya ang video. Pero video yung rip-wrapping, gumuho. Oo. Gumuho yung rip-wrapping ng bonggang-bongga. But anyway, ito naman yung, tawag dito, flood control project. Ito rin yata yun. Ito rin yun. Yung nasa video. Ito yung gumuho. Ilang milyon yan? I do not know kung ano yung detalye nito. Alam mo, kahit hindi ka engineer, matatawa ka. Gabi, no? Oo. Ano kayang budget dito? Baka mamaya naman pagkalitit ng budget, pero pag ito, alam mo, kahit hindi ka engineer, matatawa ka, alam mong mali. At ang mga budget ng flood control project, milyon-milyon na. Yung mga rip-wrapping na ganyan, 98 million, 48 million, 57 million, ganun. Ayan. Joey, nasa inbox mo, sinend ko. Teka, i-check natin. Wait. Ay, ito, putragis. Ito, Mami Laika. Ayan. Nakikita mo? Oo. Ayan. Diyos ko. Oh my God. Ano yan? Pinadiran lang yung...
Lucena City ang nakalagay sa ano. Alam mo kahit hindi ka mas maganda pa yung mga riprap dito sa may bandang Manila, yung sa mga yung binabahay ng mga squatter, mas safe yung mga squatter. Mm. Diyos ko. Ganto na talaga. Langya, matibay pa Lego diyan. Oo, alin May na ano parang may planned obsolescence nga yung ano Ang ganda nung term ni ni Sign. Kasi ang mga flood control projects talaga may planned obsolescence. Yung you really intended to be ruined in 1 year or 2 years. Kasi nga, you're just going to wait for a bagyo na dumaan dun sa area na yon. Tapos sasabihin mo, binagyo yung flood control project. So wala silang kasi intensyon na talagang gawing matibay yan. oo, di ba dapat supposed to be may study ka na ito yung pinakamalakas na bagyo. Yun yung gagamitin mong reference sa i-build mo. Na para just in Mhm. case ito yung ganito kalakas yung bagyo na dumating, kayang withstand. Oo. Mm. True. Parang wala tayong gano'n, eh. Actually, I look at the audit report, COA audit report, kung na-flag ba nila yung mga flood control projects na yung mga sobrang weak ba, yung mga nasira, ganyan-ganyan. Parang hindi siya chine-check ng COA. Sa Hindi kami, siya dapat chine-check may ng ano yan COA. eh. May kontrata yan eh. Parang halimbawa, 1 taon na dapat matibay yan. Parang may Mm, warranty or guarantee. mm. Na kapag nasira to, babalikan mo to. Kumbaga. Oo, correct. Ito yung audit ng COA. 2023 audit ito. 2023. Teka, papakita ko sa inyo. Ayan, nakikita niyo ba? Ay, sorry, ito. Ayan. Ito yung executive summary ng audit ng COA 2023. Kasi gusto kong makita kung paano ba nila ino-audit yung flood control projects. May parang inaudit Gano'n. lang nila yung gastos, yung pera lang. Yung mga Oo resibo nga lang. eh. Pero So parang kung kunwari nasira na siya, i-write off lang. Ganun. So once ma-complete na siya, i-record nila as complete. Pagkatapos, i-write off lang after. Ganun. Ito tingnan mo. Hanapin lang natin kung ilang beses nabanggit ang flood. Ayan. 5 beses lang nabanggit ang flood dito. Ayan. 2, 3, 4, 5. Ayan, wala na. Yan na yung ano. So ito, protect lives and properties against major floods. Flood management program. So nakalagay lang dito completed ongoing total variance. Ayan. So flood management, number of constructed flood mitigation structure and drainage system, number of constructed rehabilitated flood mitigation structures with major river basins and principal rivers, percentage of project completed in accordance with plans and specification. bakit So ito, bakit ang baba ng accordance with plans and specifications pero ang taas ng mitigation. So lagi tayong nagmi-mitigate. Pag ganyan, mm, alam mo yung dapat hindi ka nag-mitigate, dapat mag-mitigate ka minsan lang. So, dapat pag nakumpleto mo na yung according sa plan, bababa na yung mitigation mo. So, parang ito, mitigate tayo ng mitigate. Pag mitigate ng mitigate, sabihin band-aid solution po yun. So, talagang puro band-aid ang ginagawa natin. Bakit puro band-aid? Kasi, kasi nga, hindi naman talaga matibay yung ginagawa. Oo. Oo. Ayun. Tapos number of projects completed in accordance with plan and specification. So, ang sabi dito, out of 100, 95 yung na-complete. So, merong variance na 5% lang na hindi na-complete. Ayun. Number of constructed flood mitigation structure and drainage system, physical target 905. So, Sa amin, 450. dapat ang mitigation mo, dapat ang malaki mo yung kumbaga yung talagang yung project talaga, hindi yung mitigation. Yung main event mo is yung yung infra itself. Oo. Ganon. Oo. Ayun. Ba't hindi lumalabas yung ayan, akala ko hindi lumalabas yung ano. Ayun. So parang Pag taon-taon physical ganyan lang yung to mitigation. Pag taon-taon ganyan yung mitigation natin, sabihin may mali, hindi tayo nagpaplano, mitigate lang tayo ng mitigate. So parang sayang yung pera, labas ka ng labas, paulit-ulit. So parang mangyayari, ayun, flagship, yung sabi ni JM, dapat flagship project. Ayan. Contemplated plunder ang mga bangag, paperwork audit lang, no ocular and site check ang COA, sabi ni Univice. Ayan. Alam mo, sa work ko dati, naging part ako ng, alam mo yung surprise audit, yung pupunta ako sa site, tapos i-check ko, lahat ililista ko, kaya lahat takot sa akin dati, parang, uy,
Uy, pag pumunta ka sa amin, huwag ka naman masyadong ano. Ko, ay hindi. Hinahanap ko pati yung grounding. Parang, asan yung grounding nito? Bakit nakabaon Oo. lang sa, nakapatong lang sa lupa, hindi nakabaon ng matido? Tapos gagawa ko Oo. ng report. May ganun kaming audit para siguradong Oo. matibay yung mga sites. Ayun. So, kaya 'di ba parang may mga suggestion yun na, dapat si COA ang mag-audit. Well, COA is supposed to be independent and COA should conduct they are in the position to do an audit dito sa mga 'to, especially yung I do not know kung structural audit, kakayanin ng COA. Pero Dapat may DPWH, kaya lang ang problema sa DPWH kung nandoon, kung sila rin nasa yung loob na mismo yung problema, oo, hindi ganun din. sila Hindi rin naman nagkakaroon ng mm. acceptance yung ghost project na wala naman. Hindi nila, Oo. kumbaga, paano hindi na pinirma, hindi man lang nila sinilip, hindi man lang nila pinuntahan at tinignan kung gaano kung matibay ba, according sa plan ba yung natapos na project. Mm. Kaya kaya ako tingin ko, yung independent body na na sinasabi nila na mag-investigate dito sa flood control, mahirap yun ma-achieve. Ang pinaka-practical talaga diyan is i-push natin na mag-hearing yung mga yung mga senador at yung mga kongresista, tapos yun ang bantayan natin. Paano magtatakipan yung mga yan? Paano sila magtatago ng kanya-kanya nilang tae? Ayun. Ako siguro parang may nakita ko na parang dapat i-involve yung LGU, yung mga mayor. Dapat ito yung project, dapat alam ng mayor yung mga project. Oo, para magturuan sila. Oo, Magturuan sila na sasabihin ni mayor, "Ay, hindi naman kami nag-request niyan. Hindi kami nag-request ng project." Oh, sino nagpasok ng project na yan? Kung yung LGU mismo sinasabi nila na hindi naman sila nag-request ng project na yan, sino nag-insert ng project na yan? At sa kami, Di ba? dapat ang mga city mayor, hindi papayag na, ano yung ginagawa nyo rito? Ba't kayo naglalagay rito ng hindi ko alam? Oo. Dapat alam kasi sino man mas nakakaalam dun sa lugar nila, di ba yung mga city mayor? Bakit kayo Oo. gumagawa ng ganito rito ng hindi ko alam? Dapat tinatanong. Kaya bilib ako dun kay yung governor kay nung Oriental Mindoro, nung chinek niya, saka kay Isko Moreno. Sino nga governor Oriental Mindoro? Basta Dolor Appeal. Ito, Homerlito Bons Dolor. Okay. Okay. Alam mo, Actually, ginadugan niya talaga, tapos hinanap niya yung mga bakal. Ultimo yung bakal, alam niya, na parang, bakit itong bakal yung ginamit? Dapat pagdating ginawa mo, parang 16, hindi 14. Bakit? Parang halos 1 kilometro na, wala pang bakal siya nakikitang nakalawit. Oo. Kaso ang prob sa Pasay City, ang mayor and congressman magkapatid, kaya unli corrupt sila, sabi ni Trey. Ayun pa, o 'di ba? Pagka nagko-collude yung Ito nga si yung governor namin dito sa Bulacan, si Daniel Fernando. Sabi niya, "Hindi ko alam 'yan, sa totoo lang hindi ko alam yung mga flood control project na 'yan, na gano'n na pala karami, ganyan." Ang pinakamarami na nagkaroon ng flood control project sa Bulacan ay District 1. Pagkatapos itong si Daniel Fernando at si District 1 na representative Domingo ay merong picture noong 2022 na nagsasabi, ito na gagawin na namin ng mga flood control project. As in huling-huli talaga, Mami Laika, grabe. Sabi ko, ang kapal ng mukha ni Daniel Fernando dito pag nag-deny siya. Ayan, kasi ito 'yon. Teka, balikan ko. Ay, sorry. Eto siya. Ano 'to, nag-media tour na 'to, kasi ini-interview siya dahil mainit siya, eh. Mainit siya sa buong Bulacan dahil parang tangina, yung Bulacan ginawa ng babuyan. Pagkatapos ikaw wala kang palag diyan, Gov. Eto. Ayan. Si Danny Domingo, eto September 6, 2022. Sang-ayon si Kong Danny A. Domingo sa sinasabing ay, hindi pa naka-share. Wait, sorry. Ayan. Sang-ayon si Kong Danny A. Domingo sa sinasabi ni Governor Daniel Fernando na malaking bahagi ng programa sa pagkontrol ng baha ang dredging of waterways sa iba't ibang lugar ng unang distrito ng Bulacan. Bukod sa pagsasagawa ng dredging, kasama rin sa plano ni Kong Domingo at Governor Daniel Fernando ang pagpapatayo ng mga floodgates at pumping station na tiyak na makakatulong rin para mabawasan ang madalas sa pagbaha sa unang distrito. Yung unang distrito ng Bulacan, ang isa sa mga pinakamalaking allocation ng mga flood control project. And our governor is saying na wala siyang kinalaman, na hindi niya alam. O, di ba? Alam mo, pag ganun, inutil kayo, wala kayong kwenta, hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo. Sabihin nyo lang na, hindi ko alam yan, hindi ko alam. Hindi, nasa bakuran mo, hindi mo alam? Putang ina, anong klase kang governor o mayor ng lugar mo kung hindi mo alam yan? Oo.
kailangan magharapan yung mga mayor, no? Yung mga LGUs. Total maraming mga, lumalabas na mga mayor. Ay, hindi, pushback. Ganyan, ayaw namin sa korupsyon ng flood control. Sige, magharapan kayo, ha? Magharapan kayo, pagkatapos, magturuan kayo kung sino ang nag-suggest niyang flood control project na yan. Tapos magbigay kayo ng proof. Alam mo, Mamilay, magandang idea yan eh. Kasi nga, kailangan magbarilan sila yung harapan. Oo. Diba? Saka papayag ba kayo, mga LGU mayor, may nangyaring ganyan, tapos hindi ba kayo naambunan? Kung totoong wala kayong alam, ha? Hindi kayo nakinabang, sila lang, tapos ginamit yung lugar mo para pagkakitaan, hindi mo alam, wala kang parte. Huwag kayong pumayag. Imposible. Oo. Ayun. How come din nila alam na government official sila? Huwag kami, sabi ni Sweetie Pie. Ayun. True. Ayan. Okay. Anyway, iwanan na natin tong flood control. I think we are able to cover, Pero may pahabulang talaga. Nakakaputa lang talaga tong flood. Kasi ang laking pera eh. Ang laking pera, ang laking budget. Oo. Tapos ganito lang yung napaka-obvious yung unang-una yung iilan lang yung contractor, pangalawa yung mga ghost project, pangalawa sino ba naglalagay ng budget, tapos hindi align kaya tuloy bumabaha. So parang parang malalang malala. Oo, totoo. Actually, unforgivable talaga siya and I think everyone should ito talaga yung panahon na dapat walang kulay-kulay. Ako, kahit sinong tamaan dito kahit Duterte aligned na politician, wala akong pake. Dapat tamaan dito sa flood control. Biro mo araw-araw 1 billion yung budget natin para dyan. 1 billion kada araw na ginagastos ng Pilipinas para dyan. True. And unacceptable na talaga. Hindi to whether Duterte aligned ka o hindi, wala akong pake. Kung tamaan kayo dito. Kung kumita kayo at hindi kayo nag-deliver ng infrastructure na deserve ng mga Pilipino, tangina, managot kayo dito. Di ba papayag pa kayo? Binabaha kayo tapos yung contractor, putang ina, 40 yung kotse. Kung di ka ba naman napakasamang tao, paano mo magagamit yung 40 kotse? Correct. Di ba? Totoo. Teka lang ha. Puntahan natin yan, papanood natin sa lahat para, tapos tinanong sa interview, parang paano kayo yumaman ng ganyan? Mula po na maging kami sa DPWH, parang. Oo. Diyos me. Asan na yung, ito. Wait. Teka, nakikita ba? Ito. Natin, no? Kailangan mapakita natin sa lahat para magalit kayo. Yung mga buhay ninyo, hindi nyo ma-live yung mga buhay ninyo ng maayos. Hindi kayo yung quality of life ng mga Pilipino, Diyos ko, nakatungtong kayo parate sa tubig baha. Pagkatapos ang mga kontraktor, ito. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Gano'ng karami kotse meron kayo? Parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Ano gamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga, sa dami. So, mostly American car siya, sa nila, white and black. Yung Lincoln Navigator siya. Black and white? Yes. GMC Denali. So, black and white version din siya. Walang ganito sa Philippines. Nasa Grand Wagoneer. Pinaship ko from the US. From the US. Namamaneho ka rin? Marunong mag-drive, left, right. Hindi marunong mag-park. Si Suburban. Tsaka si ganda. Dodge Ram. And then the Tundra na Toyota. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito dito, no? And then the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro. So more sports, tapos ito yung capstone, yung high-end niya. X5, tsaka yung F8 na Jaguar. Jaguar naman to. Yeah. Altera. Hindi na nag-reproduce to. So Mercedes-Benz yan. GLS. It's one of the S-Class series ng Benz. She knows her car, no? She knows her car. Gusto ko na, dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. This is one of the most expensive purchases na kotse noon. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. The Evoque. Oo, gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then Defender. Nakita ko to sa Dubai. Nakita ko sa magazine. Tapos sabi ko, gusto ko na ganito. And then we have yung LM, yung Lexus. The higher end of yes, the higher end of the Alphard. And of course yung LC2. Yeah. And then sabi ko, gusto ko ng Artista van. So, yung Savannah, nagpahanap talaga ako yung Artista van. So, GMC siya. Unang bili namin ng white. Nakita lang sa magazine, binili. Gusto lang ng Artista van, bumili. O, diba? Naka-Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik ko. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. So, yung Benz GLE, tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Tapos we have yung Sprinter, isang Artista van. Showbiz to showbiz. Artista van. Ito naman, the Gladiator. This is my son's car birthday gift namin sa kanya to. Ito. This is the Porsche, yes. Sabi namin, gusto namin makakaano ng Nakakaloka. pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati? Yes. So nung lumabas siya, bumili kami ng Maserati, yung model na to. Hindi rin siya nagagamit. G63. Matte finish siya. So very rare yung ganitong kulay. 15 million na kotse, hindi nagagamit? Ito yung Bentley.
Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass rin sa loob. Pero hindi naman namin nagagamit. So ito, and then we have the Maybach, Mercedes-Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Owner niya? Yung latest, Your favorite? yes, our favorite is the Rolls. Rolls Royce. Yes, Uli. the Rolls Royce. This is the Oh my Pulinan. And kaya ako to Sa loob. binili. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito may payong. Natutuwa ako sa payong. ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control project. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Ano yung naging How can you not be offended? My God. I mean, Di ba, binili ko to kasi may lagayan ng wine. Parang, gaanoon sila. Bilyones yun, yung ano total tong, yung ano, kotse yun, bilyon. Diskaya. Oo, nag-attempt pa to Mami Laika tong Diskaya na mag-public office, ha. Tumakbo yan noong 2025. Tigas ng mukha. Well, pwede naman dumaan kasi yan sa, kumbaga, nakuha nila yung kontrata, tapos ganyan-ganyan. Totoo naman. Pero, just the same. Yung Grabe. ugat ng mga project na yan, I doubt kung walang korupsyon, kung talagang matino yung mga yan. True. Teka, nasa ano raw? Naka-live daw si Alvin, kasama si Inday at saka si Pulong. Puntahan lang natin saglit, ha? Puntahan lang Oo. natin saglit. Oo. Wait lang. Mina, akyat ka na, ha? Makichika ka if you want. Ano lang, i-share lang natin si, baka merong update, si Alvin. Na-turn up ako kay Harry Roque. Ayoko na siya. Alam mo dati pinagtatanggol ko pa yung kahit kakaiba. Pero ngayon, ayoko na siya talaga. Oo. Si Inday yung hawak ng phone siya nagba-vlog. Mami Laika, i-reserve mo yan, ha? Wait lang, pakinggan lang muna natin si Inday habang nagba-vlog.